Welcome back to my channel. So for today, this video is going to be my Pinay beauty must-have. So ang haba ng title, but anyways, let's get on to the video kasi medyo mahaba-haba to. These are the items na masasuggest ko, especially sa mga Pinay, malamang sa malamang, or dun sa mga teenagers na nagtitipid, budget-friendly na makeups, at talagang ginagamit ko siya. Yun yung gusto ko dito sa part na to. Ginagamit ko muna siya 2 to 3 weeks bago ko i-suggest sa inyo. Dapat gagawin ko tong current favorites, pero karamihan dito is locally available, not hard to find, and ito yung mga tipong hindi mo akalaing maganda yung performance niya at their price. So, dalawa lang dito siguro yung medyo mabibili nyo sa online lang kasi hindi siya locally available. Pero, dalawa lang talaga, girls. Promise, I promise you. Pero yung iba dito, madaling hanapin. Hindi kayo madi-disappoint kung, alam nyo yun, kung hindi nyo mahanap kasi available rin siya sa online, sa Instagram, ganun. So, for the face muna tayo. Start muna tayo sa primer. Yes, may masasuggest ako sa inyong bagong tuklas kong primer. Sobrang ganda nito and very affordable. This is the Super Beauty Express Beauty Blur Cream Primer Foundation. So, I got this for only 180 pesos. Of course, sa Super Beauty outlets. Yes, meron silang outlets. Hindi lang sila sa online. So, meron na sila sa SM North, if I'm not mistaken. And yung sa ibang branches, ilalagay ko na lang sa description box. Ang gusto ko dito is very promising siya. Nabablur out niya yung pores ko. And, ito pala yung itsura niya, guys. Hindi ko alam kung nakikita sa camera right now. Para siyang may tint, pero wala talaga siyang coverage. Pang blur out lang talaga siya ng pores. And, gusto ko yung amoy niya, para siyang Nivea na cream, yung white. And totoong na-blur out niya rin yung pores ko. So, yun yung gusto ko sa kanya. Ang downside lang neto is, kapag in-store niyo siya sa medyo mainit, sabihin na natin sa cabinet nyo or sa makeup drawer nyo, medyo meron siyang, alam niyo yun, matutunaw siya tapos magda-dry up. Kasi, na-try ko na yung cream from Super Beauty, yung mga whitening creams nila. Back then, nung summer, sobrang init, diba? So, yung mga makeups ko, ayun, parang sinipsip na lang siya ng init, tapos nawala na sa lalagyan. So, ang ginagawa ko dito sa Express Beauty Blur Cream Primer Foundation, kapag hindi ko siya ginagamit, ini-store ko sa, yes girls, pwede kayong mag-store sa ref ng mga beauty items, especially yung kailangan nga na nasa cool place. So, nilalagay ko siya doon para kapag ginamit ko na siya, kinabukasan, or kapag gagamitin ko siya for a makeup look, refreshing yung finish niya sa face mo. Hindi siya yung mainit, yung malagkit. And yung finish niya pala, medyo malagkit siya. Yun lang yung medyo dun kayo mag-aalangan. Pero sa akin okay lang yun kasi yung lagkit niya, hindi yung nakakairita. Yung konti lang. Tapos nagda-dry rin naman siya instantly. So, I really love this Blur Cream Primer Foundation from Super Beauty. Next one, dun naman tayo sa base. Okay? So, ito, hindi ko akalain magugustuhan ko to kasi alam mo yun, hindi ako mahilig, or isang beses lang ako nahilig sa CC Cream, and yun yung Sassy Color CC Cream na up until now, bilib na bilib ako pa rin sa performance niya, pero kasi hindi ko na siya binili. I don't know why. Pero ito, this is again from Super Beauty. Ito, diba? Locally available, locally made pa. This is the Candy Perfecting Cream Foundation with SPF 20. So, ang gusto ko dito, perfect partner sila netong dalawa. Kasi, napanood ko rin to sa isang makeup look ni Miss Jessica Godinez. And, trinay niya yun. And, sobrang flawless ng finish nung etong Candy Perfecting Cream nakasama tong Express Beauty Blur Cream. Siyempre, ito yung mauna for your primer. And then, itong Candy Perfecting Cream Foundation. Believe it or not, it has a medium to full coverage. And napapa-brighten up niya yung face ko. I thought nga, etong shade na to, by the way, one shade fits all in this product ha. Akala ko itong shade na to, medyo alam mo yun, medyo maitim sa akin. Kasi pag makikita niyo yung bottle, yung mismong product sa loob, parang itim niya. Tapos akala ko grayish yung finish niya nga. Kasi sobrang itim niya. Pero, ayan siya oh. Medyo dark siya sa aking hands. I don't know if you can see it dyan sa camera. Pero pag dinend mo siya, sobrang puti niya, diba? Hindi naman sa sobrang puting OA na may flashback sa photo. Wala. Maputi lang talaga siya, mag-brighten up din siya sa face mo. And ang gusto ko dito is yung scent. Hindi ako, alam niyo yun, fan masyado rin ng scent when it comes to base, foundations, BB creams. Hindi ako masyadong fan na may scent na ganon. Pero ito kasi,
bubblegum ang scent niya. Promise, walang halong biro. Hindi siya mabaho. Hindi mo rin siya akalain na drugstore lang siya and locally made to. Kasi ang ganda ng performance niya and hindi ako nag-oil up dito. When it comes to color correcting, yes, naka-color correct niya rin yung skin ko. Kaya, this is such a steal. For only 180 rin, 180 pesos ko lang rin ito binili. That is the regular price of this foundation. Ang gusto ko lang sana is makuha yung bigger size nito. Kasi meron silang ino-offer na bigger size. Hindi lang daw kasi available. Kasi dito pa nga lang na daw nagkakaubusan na. Kaya girls, sa inyo try nyo na. Kasi small but terrible siya. Yun yung masasabi ko talaga. Next, for powder, ewan ko ba. Sinama ko pa rin siya kasi bilib na bilib ako dito. And I'm proud to say na mauubos ko na siya by this time. Sobrang tagal na sa akin nito and it never failed me. This is the Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ito kasi yung ginagamit ni Miss Ann Cruz before. So, ito talaga yung kinuha kong shade. Pero, na-realize ko, meron siyang pink undertone. Okay? Ito yung na-realize ko dito sa powder na to. Hindi ko alam kung nakikita niyo sa camera, pero may pagka-pink undertone siya. So, I don't know, hindi naman siya nag-ano sa akin. Wala namang bad finish look pag siniset ko siya with my foundation. Wala naman. Pero yun lang yung concern ko. Medyo pink undertone to. Pero grabe, ang ganda rin niya mag-set sa face. Sobrang affordable. Like, you will get 25 grams for only 150 pesos. Up until now, hindi pa rin ito nagbabago ng price. So, kung ako sa inyo girls, itry nyo na to kasi sobrang ganda rin nito. At kung gusto nyo ng dupe for Laura Mercier, yun kasi yung mga hinahanap minsan ng mga girls kasi sabi nga nila, sobrang expensive ng Laura Mercier na yun. Ito talaga, sobrang ganda na ito. This is such a steal rin sa drugstore makeups. Next, for my blushes, I got two blushes for you girls. So, these are the two blushes. Unahin na natin tong si Careline Oil Control Blush On in the shade Peach Glow. Ito, sobrang tagal ko nang ginagamit tong shade na to kasi this is the perfect natural finish or natural shade for Pinays out there. I don't know kung nakikita nyo. Natural lang siya sa face. And, alam nyo yun, medyo powdery yung finish niya, pero naglalast rin naman siya all throughout the day. And, sobrang affordable niya lang for only 90 pesos. Yun yung pagkakabili mo sa kanya before. Hindi ko alam kung nagtaas na ang Careline. Kasi, nakita ko na nag-level up rin yung packaging nila. Ito, before, hindi ko siya pinapansin dun sa kiosk nila, itong brand na to. Kasi sabi ko, feeling ko hindi siya pigmented kasi nga, pati sa packaging sobrang simple lang, parang ang cheap talaga tignan na para bang mas okay lang siya for beginners, yung mga hindi pa marunong mag-makeup, pero when I swatched it, sobrang pigmented niya and kasi same lang rin siya nung Careline na sobrang long-lasting rin sa akin. So, this is the Nichido True Colors Collection Powder Blush in Passionate Red. So, diba, pag makita niyo siya sa counters talaga, parang naiisip ko na ayaw yung bilhin kasi nga, for the packaging value ba? Wala lang, simple lang. Parang, yun nga, yung mga pang teenager na ano. So, ayan yung itsura niya. Kung hindi ko alam kung mapansin nyo, baka napansin nyo na medyo same lang sila ng color. Pero ito, may pagka-pink and red siya. So, kailangan medyo ingat-ingat tayo dito. Powder lang din siya, yet sobrang ganda niya sa face. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Oh my gosh! So, dito is, yun nga, long-lasting like Careline. And, such a steal rin to. Parang yung sa Nichido Final Powder din nila. Kasi nga, ang ganda ng pigment. And it is for only my price kasi dito. 88 pesos lang. Hindi sila nagkakalayo ng Careline. And then, ito, for my contour. Social. May masasuggest ako sa inyong affordable contour and highlighting palette. This is the Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette Contour. Ito medyo nag-ano ako. Nagdaya ko ng konti. Kasi ito, alam ko, medyo mahirap pang hanapin sa department stores, sa mga beauty sections. Kasi kahit ako, in-order ko to through online. Pero meron naman sa mga physical stores ng mga IG sellers, lalo na sa Pop Culture Trinoma. Meron nito eh. I bought this for only 200 plus lang kasi sale lang Shopee nun, yes. Sa Girl Lab PH ko siya nabili. So kung gusto nyo bumili rin din nito, try it out talaga kasi sobrang ganda niya. And I got the shade, it has two shades kasi, Dulce de Leche and Caramel Coffee if I'm not mistaken. So I got the shade Dulce de Leche. And kaya ako nasasabing this is such a steal as well. Kasi sobrang laki ng pan niya. Like, this is my hand, okay? Tapos, kasing laki na ng palad ko. Di ba? Medyo
laki niya. And it has 12.5 grams. So, sulit na yung pera mo dito kung gusto mo nga ng affordable contouring and highlighting palette. So, dito naman muna tayo sa contouring niya. Contouring shade. Ang gusto ko dito, perfect siya sa skin ko kasi nga medyo maputi ako. And sobrang ang soft ng feeling niya. Parang ang buttery. Nakaka-satisfying pag hinahawakan ko siya. Sobrang lambot niya. So, this is the swatch. I don't know if you can see it as well. And dito naman sa highlighting palette, ito hindi ko masyadong ma-recommend as a highlighter kung gusto nyo ng pack na highlighter. Ma-recommend ko siya for you to set your under eyes and subtle highlight lang. Ito, mararamdaman nyo yung powder niya, powder feeling. Pero, dun sa isa kanina, pigmented niya rin, diba? Pero dito sa contouring palette, may pagka-buttery feeling siya. So, this is the Wet n Wild again, Mega Glow Contouring Palette Contour in Dulce de Leche. Eyes naman tayo. Ito, isa pa lang may-recommend ko sa eyes. So, this is the Maybelline Fit Me Concealer in the shade 20 Sand Sable. So, ang gusto ko dito, nireview ko na to, diba? Ang gusto ko dito, full coverage siya. Very affordable, kahit full coverage, and super blendable niya. Naka-dupe siya sa mga high-end concealers like NARS. So, wala pa akong masyadong marirecommend for the eyes like eyeshadow, eyeliner, mascara, eyebrow makeups kasi nag-explore pa ako. And gusto ko dito sa mga Pinay must-haves ko is yung talagang nagamit ko na at masasuggest ko na mag-work din sa inyo. Hindi yung alanganin pa ako. Kaya itong mga sinasuggest ko, ginagamit ko muna talaga siya bago ko isuggest sa inyo. So, this is for the eyes. Ito lang muna yung ma-recommend ko. This is from, again, the Maybelline Fit Me Concealer. So, last but not the least is for the lips naman. So, ngayon, hindi ako magsasuggest ng liquid lipstick and matte lipsticks or creamy lipsticks. Kasi, ito yung mga perfect for beginners. Dito muna tayo. Ito, nag-cheat rin ako dito kasi ito mabibili lang through online and sa mga physical stores ng mga IT sellers kasi hindi siya locally made. I'm so sorry, guys. This is the ColourPop Lipsticks Primer. Kung merong primer pang face and eyes, meron din sa lips, girls. So, kailangan nyo matuklasan niya. Kasi sobrang laking tulong sa akin nito. Ginagamit ko to kapag nagli-lip tint ako. Kasi diba, yun yung problema natin. Kapag nagli-lip tint tayo, ang nalalagyan lang ng pigment or yung tipong gusto nating ma-achieve na color is yung dito sa loob, tapos dito sa gitna, and the rest, dry na yung lips mo. Pero pag ginamit mo siya, itong primer from ColourPop, magiging even yung pigment ng lip tint mo. Para kang, alam mo yun, yung mga Koreana, na pag nag-lip tint sila buo, parang di sila nag-dry yung lips. Ganun. Ganun ang effect niya kapag gumamit kayo na itong ColourPop Lipsticks Primer. These are my suggested lip makeup. These are lip tints. Dalawa sila actually. Unahin na natin to kasi ang saya-saya ko sa sobrang, alam mo yun, nakita ko sa ibang YouTubers to and sobrang ganda rin sa lips nila. And yes, finally na-try ko na siya and sobrang ganda niya talaga. This is the Ultra Lip and Cheek Gel Stain by Vanity Nook in the shade Mauve. Ito yung suot ko dun sa sa video ko kay Maybelline Fit Me Concealer Review. Siya yung suot ko doon and sobrang ganda niya. Kasi nga, sa pangalan pa lang, alam nyo na kung anong color niya, which is mauve. So, swatch tayo. Ang ganda niya, diba? Ano siya, mauve talaga siya. Parang yung mga matte lipsticks na nakikita natin. Ganun yung kanyang kulay. Finally, nakakuha na ako kasi sobrang sold out nito sa lahat. Pumunta ako sa ibang store na nagtitinda rin nito, sold out tong shade na to. Yet, nakita ko lang rin siya sa Vanity Nook, dun sa may pop culture, meron silang stock. So, sabi ko, ate, kunin ko na yan kasi ang tagal-tagal ko na niyang hinahanap kasi lagi siyang sold out. So, sabi niya, ate, boom! And saktuhan ko lang rin kasi kaka-restock lang nila nitong Ultra Lip and Cheek Gel Stain. And ang gusto ko pala dito, isa pa, bukod sa color niya, is yung finish niya. Kasi may mga ibang lip tints na sobrang watery na all throughout the day, pag tingin mo, wala na yung tint. Pero ito, nag-i-stay yung tint niya or it's pigment. So, sobrang gusto ko talaga tong lip and cheek stain from Vanity Nook. And plus na yung smell, it has a fruity smell. Sobrang bango. So, I will totally recommend this one. This costs around 128 to 130 pesos lang. Of course, last but not the least, this is the KJM Cheek and Lip Stain in the shade Bittersweet Magenta.
Ito, sobrang daming beses ko na sinasabi ko sa inyo, girls. Hindi ko alam kung sino pang hindi nakakatry na itong shade na to, pero I assure you, you girl out there na hindi pa nakakatry na itong shade na to, hindi ka magsisisi na binili mo to for 150 pesos or 95 or 99. Minsan kasi nagsisale siya sa Shopee. Kasi sobrang ganda niyang for everyday look din. So, swatch ko na. So, ayan siya. Bittersweet Magenta. Medyo inano ko yung color. Kasi medyo napadami siya. Ang gusto ko dito is yun nga, yung color payoff niya. Alam mo yung kapag haggard ka, tapos, alam mo yung eye mold makeup, gusto mo lang mag-tint, eto, nakaka-glowing siya tingnan. And, halata namang favorite ko siya kasi medyo nakakalahati ko na siya. And, I'm going to buy 2 or 3 more of this particular shade from KJM. Great job talaga, KJM Cosmetics. So, that's it for today's video. I hope you girls and guys enjoyed watching. Sana masundan ba tong Pinay Beauty Must-Haves ko kasi medyo nag-enjoy ako kasi nga yung mga sinuggest ko sa inyo, talagang nagamit ko siya for more than a week and hindi ako nagsisi sa kanila na pinili ko sila kahit pa minsan nagigipit na ako. Oh my goodness. And sobrang affordable nila, diba girls? Yun yung gusto ko dito sa segment nandun ng Pinay Beauty Must-Haves kasi nakakatulong na ako sa inyo tapos alam niyo yun, nalalaman ko pa or malalaman ko pa kung etong mga to ba nagamit ko na rin yung mga nasuggest ko and let me know to the comment box down below kung okay ba to sa inyo or kung hindi na work. And I'll see you in my next one. Talagang mapapromise ko sa inyo na may susunod pang Pinay Beauty Must-Haves.